History of taxation, meron tayong Ancient Filipinos and Invasion of Spaniards. So, Ancient Filipinos, noong sinaunang panahon, ang mga tao ay may tinatawag na buwis. Ang buwis ay ang pagbabayad nila sa kanilang datu o pinuno bilang kapalit ng proteksyon na ibinibigay sa kanila. Ang lahat ng miyembro ng komunidad ay kinakailangan magbayad ng buwis maliban sa pamilya ng datu o pinuno. Sa ganitong paraan ay ipapakita ang suporta at pagtanaw ng utang na loob sa kanilang leader. Invasion of Spaniards, pagdating ng mga Espanyol mula 1521 hanggang 1898, ipinakilala nila ang mga makabagong konsepto ng pagbubuwis sa mga Pilipino. Sa ilalim ng kolonyal na pamahalaan, lahat ng mga may edad 16 hanggang 60 ay inaatasang magbayad ng buwis o tributo sa hari ng Espanya. Ang buwis ay nagkakahalagang ₱1 kada taon, ngunit pinapayagan din ang pagbabayad sa iba't ibang anyo gaya ng ginto, manok, tela, bigas at maging sa pilitang paggawa. Ang sistemang ito ay napagbigyang daan sa mas organisadong pagkolekta ng buwis para sa kolonyal na pamahalaan at nakatulong sa pagpapatibay ng kanilang pamumuno sa bansa. Sedula, noong 1884, inalis ang tributo at pinalitan ito ng tinatawag na sedula. Ang sedula ay isang anyo ng pagkakakilanlan at pagbubuwis para sa mga tao noong panahon ng kolonyal na pamahalaan. 1987 Philippine Constitution. Ayon sa saligang batas ng 1987, may mga itinakdang limitasyon sa kapangyarihan ng pagbubuwis. Sinasabi rito na ang pagbubuwis ay kailangan pantay at makatarungan at inaatasan ang Kongreso na lumikha ng isang progressive system of taxation. Ang ganitong sistema ay nangangahulugang mas malaki ang buwis ng mga mayayaman habang binibigyang luwag ang mga may mas mababang kita. Ang national taxes ay ang mga buwis na kinokolekta ng pambansang pamahalaan sa pamamagitan ng Bureau of Internal Revenue o BIR. Ang mga buwis na ito ay ginagamit para sa mga pambansang proyekto at serbisyong pampubliko. Samantala, ang local taxes naman ay ang mga buwis na ipinapataw at kinokolekta ng mga lokal na pamahalaan. Ginagamit ito para sa mga proyektong pangkaunlaran ng mga bayan, lungsod at lalawigan. Train Law. Noong Enero 1, 2018, nilagdaan ang Tax Reform for Acceleration and Inclusion o Train Law. Ang batas na ito ay naglalayong itama ang ilang mga kakulangan sa sistema ng buwis sa bansa upang ito ay maging mas simple, patas at mas epesyente. Sa ilalim ng Train Law, mas malaki ang kontribusyon ng mayayaman at mas makikinabang ang mga mahihirap sa mga programa at serbisyong pampamahalaan. Ang buwis ay isang mandatoryong pagbabayad o singil na kinokolekta ng lokal estado at pambansang pamahalaan mula sa mga individual o negosyo upang mabayaran ang mga gastos sa serbisyo, produkto at aktibidad ng pangkahalatang pamahalaan. Halimbawa, ang isang empleyado na may buwanang kita ay kinakaltasan ng income tax na automatikong ibinabawas ng employer. Theory of taxation or lifeblood theory. Ayan. Ang lifeblood theory o teorya ng dugong buhay ay isang konsepto sa buwis na nagpapakita ng kahalagaan ng buwis sa pagpapatakbo ng gobyerno at estado. Ayan. Ayon sa teoryang ito, ang buwis ay tulad ng dugo. Tulad ng dugo sa katawan ng tao. Ang dugo ay nabibigay ng oksiheno at nutrition sa mga bahagi ng katawan upang magampanan ang mga tungkulin nito. Yan. Sa parehong paraan, ang buwis ay nagbibigay ng suporta at napapatakbo sa gobyerno at estado tungkulin nito tulad ng
pagbibigay ng mga serbisyo serbisyo sa publiko, pagpapatakbo ng mga proyekto sa infrastruktura, pagpapalakas ng mga institusyon ng gobyerno, pagbibigay ng mga benepisyo sa mga mamayaman. Kung walang buwis, hindi makakapagpatuloy ang mga gobyerno at estado sa mga pagpapatakbo ng mga serbisyo at pagpapatakbo ng isang bansa. Ayan. Halimbawa, yung mga buwis, mga buwis na kinikita ng gobyerno ay ginagamit sa pagpapagawa ng mga kalsada, tulay at iba pang mga infrastruktura. Ang mga buwis ay nagbibigay ng suporta sa mga programa ng edukasyon at kalusugan. Ang mga buwis ay nagpapalakas sa mga institusyon ng gobyerno tulad ng mga hukuman at mga ehensya ng seguridad. Sa madaling salita, ang buwis ay ang dugong buhay ng gobyerno at estado na nagpapatakbo sa mga serbisyo at proyekto para sa kapakinabangan ng mga mamamayan. Basis of taxation, benefits received principle. The core idea is reciprocal relationship between the state or the government and its citizens. Citizens receive benefits and protection from the state. Example, infrastructure, public services, national defense. And in return, they contribute through taxation. This isn't a one-sided extraction. It's a mutually beneficial exchange. Commissioner versus argue incorporation. This case highlights the importance of taxation for a functioning society. The presentation argues that taxes are the lifeblood of the government, enabling it to provide essential services. While paying taxes might seem burdensome, it's a necessary contribution to maintaining a civilized society. The presentation emphasizes the symbiotic or mutually beneficial relationship between the government and its citizens. The government provides services funded by taxes, improving citizens' lives. The reciprocal relationship justifies taxation that counters the misconception that is merely arbitrary power. Ang pagbubuwis ay nangyayari kapag ang isang gobyerno o iba pang otoridad ay nangangailangan na ang isang bayad ang bayarin ng mga mamamayan at ang mga korporasyon sa otoridad na iyon. Ang bayad hindi sinasadya at bilang kabaliktaran sa iba pang mga pagbabayad, hindi nakalink sa anumang partikular na serbisyo na ibinibigay o ibibigay. Halimbawa, ang isang lokal na pamahalaan sa Pilipinas ay naniningil ng dagdag na bayad para sa paggamit ng plastic bag upang hikayatin ang paggamit ng reusable bag. Theories of taxation, meron tayong ability to pay principle and benefit principle. So, yung ability to pay principle, ang prinsipyong ito ay nakabatay sa kakayahan ng bawat individual na magbayad ng buwis. Ibig sabihin, ang mga may kakayahang magbayad ng mas malaking halaga, gaya ng mayayaman, ay dapat magbigay ng mas malaking
contribution sa buwis kumpara sa mga may mababang kita. So yung benefit principle naman, sa prinsipyong ito naman, ang halaga ng buwis na binabayaran ng isang individual ay dapat tumutugma sa benepisyong natatanggap niya mula sa pamahalaan. Ibig sabihin, kung mas marami siyang natatanggap na serbisyo o benepisyo mula sa gobyerno, mas malaki rin ang kanyang contribution sa buwis. Distinction of tax. May mga pagkakaiba ng tax at toll. Tax ay hinihingi ng soberanya, samantalang ang toll ay hinihingi ng pagmamay-ari. Ayan. Ang tax, una tayo dyan, ang tax ay binabayaran para sa paggamit ng pag-aari ng pamahalaan, samantalang ang toll ay binabayaran para sa paggamit ng pag-aari ng iba. Ang tax ay malamang ipapatupad ng pamahalaan, samantalang ang toll ay mga ipapatupad ng pamahalaan o ng pribadong individual o entidad. May pagkaibang tax at parusa. Ang tax ay naglalayong pagpapataas ng kita, samantalang ang parusa ay dinisenyo upang kontrolin ang pag-uugali. Ang tax ay malamang ipapatupad ng pamahalaan, samantalang ang parusa ay maipatupad ng pamahalaan o ng pribadong individual. Halimbawa, ang tax, ang buwis sa kita ay isang halimbawa ng tax sa pinapatupad ng pamahalaan upang magpataas ng kita. Toll naman, ang bayad sa mga toll gate ay isang halimbawa ng toll na pinapatupad ng pribadong kumpanya upang makapagpatuloy sa pagpapatakbo ng mga kalsada. Tax distinguished from debt. Number 1 is a legal basis. A tax is composed by law. Government through legislation determines what taxes are levied, who pays them, and how much. This is unilateral act by the government. Citizens don't negotiate the terms. The debt is a debt arises from a contract, an agreement between two parties. One party or the debtor borrows from another or the creditor, creating a legally binding obligation to repay according to the agreed upon terms. Number 2 is assignability. The tax is liabilities are generally not assignable. You cannot transfer your tax responsibility to someone else. The debts are often assignable. The creditor can transfer the right to receive payment to a third party. Example, selling a debt to a collection agency. Number 3 is a payment method. So the taxes are typically paid in cash, while some tax systems might allow for payment plans or installments. The ultimate payment is usually in currency. Debt can be repaid in cash or in kind or good or services, depending on the terms or the original contract. The penalty or non-payment. Non-payment of taxes can have rather severe consequences, potentially including the imprisonment in some jurisdictions. Though this is becoming less common and often replaced by the other penalties like liens on property or wage garnishment. That non-payment of that typically results in civil legal action,
such as lawsuits, but imprisonment is generally not consequence. The creditor may pursue legal remedies to recover the debt, but jail time is not a typical penalty. Purpose and significance of tax. Ayan. Pangunahing layunin ng tax. Ang pangunahing layunin ng tax ay magpapataas ng pondo o kita na gagamitin ng pamahalaan upang matugunan ang mga gastusin sa mga pagpapalaganap ng kapakanan ng mga mamayanan. May mga halimbawa ng mga gaya ng gastusin. Ayan. Kaya una dyan ay pagpapatakbo ng mga paaralan at hospital, pagpapalago ng mga infrastruktura, pagpapalakas ng mga serbisyong publiko. Meron din po tayo mga tinatawag na iba pang mga layunin upang makapag-ambag ng patas sa yaman ng bansa, upang mapabuti ang pagkakapantay-pantay sa lipunan, upang mapalakas ang mga ekonomiya ng bansa. Mahalaga ng meron din mga mahalaga ng tax na nagbibigay pundo sa mga programa ng pamahalaan, nagpapalakas ng ekonomiya ng bansa, nagpapakita ng pagkakapantay-pantay sa lipunan. It is enforced contribution. Ang pagbabayad rito ay hindi kusang loob at hindi nakasalalay sa kagustuhan ng taong binubuwisan. Halimbawa nito, pagsingil sa security o pension fund, generally payable in cash. Dito naman, ang pagbabayad ay sa pamamagitan ng cheque o promissory notes. Halimbawa, ang tuition fee sa paaralan o registration fee para sa isang seminar ay karaniwang hinihingi bilang cash payment. It is proportionate in character. Dito naman daw, kapag mataas ang iyong kita, mas malaki ang buwis na iyong babayaran. Halimbawa, ang isang tao ay kumikita ng 10,000 kada buwan, maaring magbayad siya ng 10% bilang buwis. Levy to impose, collect on person or property. Kailangang bayaran dahil pinupundo nila ito sa mga proyekto sa pamahalaan o serbisyong pampubliko. Halimbawa nito ay property tax, buwis na pinapata sa halaga ng ari-arian. It is levy by the state which has jurisdiction over the person or property. Kung may ari-arian ang isang tao sa loob ng bayan, maaaring ipata ng lokal na pamahalaan ang real property tax dahil ang ari-arian ay nasasakupan nila. Levy by the law making body the state. Buwis ay hindi maaaring basta ipataw ng sinuman. Ipinapataw ito o ipinag-uutos ng mga mambabatas o tagapagpabatas, katulad ng Kongreso o batasang pambansa sa Pilipinas. Halimbawa, ang National Internal Revenue Code ay isinasabatas ng Kongreso. Ang buwis sa kita ay naaayon sa batas na ito. Sa madaling salita, ang anumang buwis na ipinapataw sa mga tao o negosyo ay kailangan manggaling sa batas na itinakda ng lehitimong mga mambabatas. For the public purpose. For the public purpose ay nangangahulugan na ang buwis na kinokolekta ng Estado ay dapat gamitin para sa
kapakanan o benepisyo ng buong lipunan. Hindi para sa personal na interes ng iilang individual o opisyal ng pamahalaan. Ginagamit ang buwis para sa pagpapagawa ng mga kalsada, tulay, paaralan at ospital. Classification of taxation. Number 1, as to subject matter. This refers to what is being taxed. Personal, poll, or capitation tax. This is a tax levied on individuals regardless of their income or property. A classic example in the Philippines is the community tax certificate or formerly residence tax. It's a fixed amount per person. Property tax. This tax is imposed on the value of property owned by individuals or entities. Real estate tax is a prime example. It's based on the assessed value of land and buildings. Number 2 is as to who bears and burden. This refers to who ultimately pays the tax, even if the initial payment is made by someone else. The direct tax. The burden of the tax falls directly on the person or entity who is legally responsible for paying it. Income tax is a direct tax. The individual or corporation earnings the income directly pays the tax. The indirect tax. The burden of the tax is passed on the consumer through the price of goods services. The VAT or what we call value added tax is a classic example. Business collect VAT from consumers and remit it to the government. While business initially pays the VAT, the economic burden is ultimately shouldered by the consumer in the higher prices. Number 3 is as the purpose. This refers to why the tax is levied. The general tax. These taxes fund the general operations of the government supporting various public services and programs. Most taxes fall under this category. Special tax. These taxes are levied for specific purposes such as funding a particular project or program. Examples might include taxes dedicated to infrastructure development or environmental protection. The last one is as to scope. This refers to the level government that imposes the tax. The national tax. These taxes are levied by the national government, Bureau of International Revenue or BIR, and contribute to the national budget. National revenue taxes are a prime example. The local tax. These taxes are imposed by local government units or LGUs like provinces, cities, and municipalities and fund local services and projects. Types of taxation, meron tayong progressive tax, regressive tax, at proportional tax. So progressive tax, ito ay isang uri ng buwis kung saan mas mataas ang porsyento ng buwis na ipinapataw sa mga may mataas na kita. Sa ganitong sistema, mas malaki ang buwis na binabayaran ng mayayaman kumpara sa mga may mababang kita. Regressive tax naman, kabaligtaran ito ng progressive tax. Habang tumataas ang halagang pinapatawan ng buwis, bumababa naman ang porsyento ng buwis na ipinapataw. Sa ganitong uri ng buwis ay mas mabigat ang epekto sa mga may mas bababang kita. Proportional tax. Ang proportional tax ay isang uri ng buwis kung saan ang porsyento ng buwis ay pareho para sa lahat, anuman ang halaga ng kita. Ang rate ng buwis ay hindi nagbabago kahit gaano pa man kalaki o kaliit ang kita ng isang individual. Tungkol naman sa train law, ang Tax Reform for Acceleration and Inclusion Train ay isang programa
programa ng Comprehensive Tax Reform na naglalayong ayusin ang mga depekto sa sistema ng buwis sa Pilipinas. May mga layunin ng trend. Una yan ay gawing mas simple ang sistema ng buwis. Pangalawa ay gawing mas patas ang sistema ng buwis. Pangatlo naman niya ay gawing mas maasahan ang sistema ng buwis. May mga pagbabago rin ito, gaya ang mga taong may taunang kita na hindi lalagpas sa 250,000 ay exempted sa mga pagbabayad ng mga personal income tax na nakakabawas sa buwis para sa mga maliliit na negosyo at pagpapataas ng buwis sa mga produktong hindi kalusugan. Halimbawa, hindi na kailangan magbayad ng mga income tax ang mga manggagawa na may taunang kita sa 250,000 pababa. Mga maliliit na negosyo ay makakabenepisyo sa mga nakabawas sa buwis. And let us move on to principle of taxation. Number 1 is fiscal adequacy. This principle means that the government's tax system should generate enough revenue to cover its expenses. The tax system needs to be flexible enough to adapt to changes in government spending. It shouldn't be overly reliant on specific sources of revenue like export taxes or trade balances that can be volatile and unpredictable. A robust tax system should be able to increase or decrease revenue collection as needed, responding to fluctuation in government spending. Number 2 is equality or theoretical justice. This principle emphasizes fairness. Taxes should be levied in a way that reflects the ability of individuals and businesses to pay. This often means progressive taxation, where higher earners pay a larger percentage of their income in taxes than lower earners. The idea is to distribute the tax burden equitably based on capacity to pay. Number 3 is administrative feasibility. This principle focuses on the practicality of implementing and enforcing the tax system. A good tax system should be clear and simple. Tax laws should be easily understood by taxpayers. Number 2, enforceable. The government should have the resources and capacity to effectively collect the taxes. This includes a well-trained tax administration staff and efficient collection mechanisms. Number 3 is convenient. The process of paying taxes should be convenient for taxpayers in terms of timing and method of payment. Number 4 is non-disruptive. The tax system shouldn't unduly burden or hinder business activity. Excessive taxes can stifle economic growth and investment. Then the last one is consistency or compatibility with economic goals. This principle highlights the importance of aligning the tax system with the overall economic objects of the government. And tax laws should support the government's economic policies and the programs aim at improving the lives of the people. For example, tax incentives might be used to encourage investment in specific sectors or to promote economic growth. Tax exemption. Ibig sabihin nito, hindi sila kailangang magbayad ng mga buwis o kaya may mga benepisyo sa buwis dahil sa kanilang layunin o uri. Religious institution, mga organisasyong tulad ng mga simbahan
o iba pang relihiyong mga grupo na hindi kailangang magbayad ng buwis dahil sa kanilang layunin spiritual at relihiyoso. Charitable institution, mga organisasyon na ang layunin ay magbigay ng tulong o serbisyo sa mga nangangailangan. Halimbawa nito ay ang Charity Foundation na tumutulong sa mga mahihirap o may mga sakit. Non-profit o non-stock education institution, mga paaralan o universidad na hindi kumikita o non-profit at hindi nag-i-issue ng stock o non-stock na layunin lamang na magbigay ng edukasyon at hindi maghanap ng kita. Non-profit cemeteries, mga sementeryo na hindi kumikita at ang layunin ay magbigay ng serbisyo sa pook libingan, hindi para kumita ng pera. Government institution, mga ahensya o institusyon ng gobyerno na hindi binubuwisan dahil sila ang papatupad ng mga serbisyo ng mga mamayanan at ang implementa ng mga pulisya. Foreign diplomats, ang mga diplomatiko mula sa ibang bansa ay hindi rin kinakailangang magbayad ng buwis sa kanilang mga kita o mga ari-arihan habang sila ay naninirahan sa isang bansang. Sa kabuuan, ang mga institusyon ito ay binibigyan ng mga benepisyo sa buwis upang matulungan silang tuparin ang kanilang mga layunin na makatulong sa lipunan. How to pay tax? Sa Pilipinas, ang income tax ay kinukwenta ng iba para sa mga korporasyon at sa mga self-employed o may-ari ng negosyo. Ang mga korporasyon ay may nakatakdang tax rate, habang ang mga self-employed naman ay gumagamit ng graduated tax rate, kung saan tumataas ang porsyento ng buwis kasabay ng pagtaas ng kanilang kita. Sa ilalim ng progressive tax system, may mga porsyon ng kita na walang buwis. At habang lumalaki ang kita, tumataas din ang porsyento ng buwis na kailangang bayaran, ayon sa mga patakarang itinakda ng Train Law. Government budget and expenditures. Sa National Income Accounting, ang paggastos ng gobyerno ay tumutukoy sa lahat ng pagkonsumo at pamumuhunan na ginagawa ng Estado. Kasama rito ang Government Final Consumption Expenditure o GFCE, kung saan ang gobyerno ay bumibili ng mga kalakal at serbisyo para direktang matugunan ang pangangailangan ng mga tao. Samantala, ang pamumuhunan ng gobyerno sa mga proyektong magdudulot ng pangmatagalang benepisyo tulad ng infrastruktura o pananaliksik ay tinatawag na gross fixed capital formation, na kadalasan ay ang mga pinakamalaking bahagi ng budget ng gobyerno.